Yung mga kabataan dito ngayon, mga nag-aaral pa, gusto natin i-honor yung ating mga magulang. Raise your hands. Sino po yung mga nag-aaral pa rito? Mag-aaral kayo mabuti. Gusto nyo i-honor yung parents nyo? Mag-aaral kayo mabuti. Yan yung pwede yung isukli sa mga baon na ibibigay sa ating mga magulang. Alam nyo, come to think of it. Minsan yung mga magulang natin, yung mga gusto rin silang piling mga bagong damit. Minsan ayaw rin nilang mahuli sa puso. Minsan may mga gusto rin silang, gusto rin nilang kainin. Minsan gusto nilang lumabas, magkasama. Gusto rin nila yun, kagaya din ang gusto natin. Pero bakit hindi nila ito ginagawa? Minsan, kakain na lang nila. Mamaya, bukas na, enroll na yun ako. Hindi na lang ako bibili ng damit na yan. Nakikita ko kasi ito sa nanay ko. Na kahit na gusto pa niyang bumili ng kahit anong bagay, hindi niya gagawin dahil gusto niya kami mapag-aral. Ganyan ang ating mga magulang. Kaya kung gusto natin sinasuklihan, be courageous na. Mag-aral tayo kung hindi nag-aaral. And number 2, speak lovingly. Speak lovingly. Alam niyo po, nung kahapon, bago tumayo dito sa harapan, pumunta ako sa nanay. Sabi ko sa kanya, nanay, alam niyo po, salamat po sa lahat ng ginawa niyo sa akin. At kung meron man ako na magawa mga pagkakamali sa inyo, nasaktan po man kayo, patawarin niyo po ako, nanay. Alam niyo po, sabi ng nanay ko na, salamat sa Diyos. Sabi niyo po, salamat dahil tinupad ng Diyos yung aking mga panalangin. Alam niyo po, yung mga simpleng mga salita natin, yung mga simpleng pagpapasalamat natin sa ating mga magulang, napakalaki ng naitutulong sa kanila. Yung simple lang na maalala natin sila, nasabihin natin, nanay, alam niyo po, na-appreciate ko kanina, sarap ng luto. Napakasarap po sa ating mga nanay. Gusto natin silang i-honor, speak lovingly. Gusto natin silang i-honor, puntahan natin yung mga nanay natin, sabihin natin sila kung gaano sila naging kahalaga sa atin. Paano ba natin ma-honor ang ating mga magulang? Listen attentively and provide willingly. Minsan ang mga nanay ganito ulit-ulit, ano? Kinuwento na sa atin ngayon, sa isang linggo, gano'n na naman po. Diba ba? Ulit-ulit yung mga nanay natin minsan. Pero alam niyo po ba, nang inisip ko nung bata pa ako, kung paano akong paulit-ulit na pinakikinggan ng aking nanay, kahit pabulol-bulol pa yung salita ko, masayang-masaya ang nanay ko kasi mahal ako ng nanay ko. At kung gusto natin i-honor yung ating nanay, kahit paulit-ulit pa yan. Kahit pa ilang beses pang sinabi sa atin yan, alam niyo, magiging masaya pa rin tayo kasi i-honor ng mahal natin sila. Magiging masaya pa rin tayo. And lastly, provide meaning. So, kung pinag-aral tayo ng minahal tayo ng ating nanay na walang patakaran, ngayon naman na tayo ay may kakayahan. Ngayon naman na tayo ay meron ng lakas para magtrabaho, hindi ng pera. Siguro naman, deserve ng nanay natin. Kapag every time na sumasahod tayo, hindi mo ng masarap kaya nanay bago pagpunta ko sa akin. Siguro naman, hindi naman kalabisan alalahanin natin yung nanay natin na siyang nagtiis, siyang nagbigay, o siyang dahilan kung tayo ngayon. Siguro naman hindi kalabisan na every time na dadalawin natin sila, meron tayong problema. Hindi po ba? Napakasarap ito sa ating mga magulang. On the other hand, the duty in this relationship is not one-sided. Parents, we have an obligation and responsibility as well. Meron din tayong mga responsibilidad ng mga magulang. Kung gusto natin i-honor tayo ng ating anak, i-obey tayo ng ating mga anak, meron tayong responsibility. What our responsibility? Number one, our responsibility is to train. Train up a child. Sabi sa Proverbs 22:6. Says, you train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sabi ng ibang mga magulang,
ako naman ay nagdanas na ako ng hirap, ayoko lang paranas sa akin. Sabi ng ibang mga magulang, ako naman ay ayoko maranasan ko ng aking anak. Kaya lahat ng hirap, hindi ko siya patitigil. Lahat ng pwedeng hirap niya, isasave ko siya dito, ibibigay ko lahat sa kanya kasi meron naman ako. Alam niyo po, nagkakamali tayo mga magulang. Alam niyo po, yung dahilan kung bakit natin na-attain, kung bakit tayo nandito sa ganitong kalalagayan, kung naging successful na tayo, alam niyo po kung bakit? Kasi alam natin ang hirap ang buhay. Hindi naman tayo naging mayaman kaagad eh. At kung meron mang naging mayaman kaagad at hindi naturuan ng magulang, hindi tayo magtataka nawawala rin kaagad. Kasi bakit hindi naturuan ng mga magulang? Kaya nawawala rin kaagad. Alam niyo po, gusto ko i-share sa inyo yung sinabi ni Balagtas sa Florante at Laura. Basahin mo natin lahat. Munting kahirapay mamalaking dala, dibdib palibhasa hindi gawang magbata. Ay bago sa mundo walang isang mata. Ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. Ang laki sa layaw, karaniwan ay salat, sa bait at punit, sa hatol ay salat. Masaklap, tabungan ng maling paglingap, habang ng magulang sa hirap na anak. Totoo po yung sinabi ni Balagtas sa Florante at Laura. Ayaw natin masaklap sa dusa yung ating anak. Kung ayaw natin silang mahirap na magdanas ng hirap, sanay natin sila sa hirap. Hindi ibig sabihin na pahihirapan natin sila. Kundi tuturuan lang natin sila. Doon sa mga bagay na nadadaanan nila. Kasi ang realidad ng buhay, hindi naman puro masarap eh. Ang realidad ng buhay, dadaan talaga tayo sa hirap. Pero kung naturuan natin yung ating mga anak dito, kung naturuan natin sila, bata pa lang sila, I believe, dumaan man sila sa hirap, mapagtatalakay nila. Dumaan man sila doon sa pagkakataon na sila'y mahirapan dahil na-train natin sila, hindi sila magdadanas ng sinabi nito ng isalan sa buhay. Meron po akong kilala, pinanganak siya na mayaman. Pero siguro dahil yung tatay niya, binigay lahat, na anak, gusto ko, prinsipe ang dating mo sa amin. Binigay lahat, dami ko lahat. Ngayon, unti-unti, usap mayaman. Hanggang yung bahay na kaisa-isa pinakain ng isang mayaman. Ang laki sa layaw, karaniwan ay sa lahat. Huwag nating palakihin ang anak natin sa layaw. Mga tatay, huwag natin silang palakihin sa layaw. And do not exasperate our children. Huwag natin silang palakihin sa galit. Alam mo po, na-exasperate natin yung ating children. Parents exasperate their children by failing to show affection. Parents exasperate their children by showing favoritism first. Alam niyo po, minsan may mga tatay, anak, gusto ko, doktor ka. Dahil ang pamilya natin ay nagsimula sa lahi ng mga doktor. Anak, gusto ko, ikaw ay maging lawyer dahil ang pamilya natin ay maging lawyer. Ngayon, pagka hindi yun ang gusto ng anak, hindi na paborito, siya pera sa pamilya. Alam niyo po, the moral or the greatest lesson is that it's not a moral lesson, but love in action. Kung meron man tayong gustong iparating sa ating anak, hindi yung mga gusto natin. Kundi gusto ko ito sa'yo na kasi mahal kita. Kapag ito yung naramdaman ng anak natin, do you think hindi magpa-follow, hindi magpo-honor yung ating anak? So, minsan ganyan tayo. Kapag hindi natin gusto yung ginagawa ng ating, hindi natin siya favorite. Alam niyo po, according to the study, ang mga black sheep ng pamilya, ito yung hindi nakakaranas ng pag-ibig o hindi nakaranas ng pagmamahal ng pamilya. Kaya pinapakita nila, wala naman talaga ang kwento eh. Hindi naman ako mahal ng nanay. Kaya pinapakita nila yun sa kanilang pag-rebelde, sa kanilang hindi pagsunod. Kasi alam niyo bakit? Hindi nila kasi naramdaman. Mahal sila sa pamilya. And number 2, parents exasperate their children by failing to show affection. So mga tatay, nakikipaglaro ka ng ba tayo sa atin? Minsan, ang tingin natin bilang tatay, ang stability o pagiging stable ng pamilya is economic stability. Pag nakiprovide ko na yung pag-tuition fee ng anak ko, okay na. Ay, hindi na kami magkita. Kaya minsan, hindi natin kilala yung mga anak natin eh. Uuwi sa bahay yung anak, ba't nakapagkita? Nurse pala yung anak. Tatay, nurse po ako. Hindi na niya alam yung kurso ng anak niya. Kasi,
Akala niya, basta